Sapunan o lalo kayo lulumpuin eh. Okay? Sapunin. Okay? Sometimes, tayo po ay nasusugatan. Pag nasusugatan po tayo, nagkakaroon ng peklat. Pag nagkaroon ng peklat, hindi mo na makakalimutan na yung peklat na yun ay nanggaling sa ganung scenario. Sometimes, binibigyan tayo ng Panginoon ng peklat para tandaan natin na pag dumating yung mga pagkakamali natin, no, ay matatandaan natin na hindi na natin yung gagawin. Amen. So po marami po akong peklat. Sa mukha ko lang po maraming peklat. Marami po akong pinagdaanan. Sabihin yan. Salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng peklat para hindi lang ako kunyari pogi. Minsan, yan ang mga natin. Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga pagsubok para maalala natin. Ngayon ang aking tema po sa umagang ito ay tungkol sa panalangin. Meron po isang character sa Bible, 3 beses lang siyang makikita doon yung pangalan niya. 3 times lang binanggit. Nihanap mo, sino ba si Jabez? No? 3 verses lang nandun siya eh. Hindi ko pa sure kung siya na yun dun sa pangunang verse na makikitaan sa kanya. Hindi siya hari. So makikita natin mamaya kung anong meron siya. Babasahin po natin ang ating teksto sa unahin ko muna. Salamat Pastor sa privilege na makapag-mensahe ulit. Ganun din. Salamat sa gawain sa alahala ng patuloy din tayo. Kumukonti sila doon pero hindi napapawasan po ang paglilingkod natin. Puntaan po natin sa 1 Chronicles. Magbilis lang po ito. Sa 1 Chronicles 4:9 to 10. Kung isa-search po natin yung pangalan ni Jabez, 3 verses lang po makikita yung pangalan niya sa Bible. Puntahan po natin yung unang-unang nabanggit ng kanyang pangalan. Okay, sa 1 Chronicles pa rin, 2:55. Okay. Para lang at least makita natin na 3 beses lang siyang makikita yung pangalan na yan sa ating Biblia, sa ating Bible. 1 Chronicles 2:55. Ganda po pangalan ni Jabez. Kung po kayo, maganda po yung pangalan. Ganyan, and the families of the scribe which dwell at Jabez. Kaya actually, hindi pa nga pangalan niya sa lugar na pinangalan sa isang tao. Okay? Kumbaga, yung lahi ni Jabez, dun sila nakatira. Puntahan po natin yung ating teksto sa 1 Chronicles 4:9 to 10. Okay, basahin po natin. Okay, start. And Jabez. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Ganda po niya naman. And God granted him that which he requested. Bago po tayo magsimula, manalangin po muna po tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon muli sa pagkakataon, Panginoon. Salamat Panginoon sa mga blessings mo, Panginoon. Salamat Panginoon sa mga pagpapalo mo. Salamat Panginoon sa mga pagtutuwid mo. Maraming salamat Panginoon sa inyong salita, Panginoon. Hindi nyo
kami iniiwan, Panginoon. At of course, Panginoon, lalo nyo kami pinapaalalahanan na magtapat sa inyo. Dahil ang tunay na pagpapala, Panginoon, ay sa inyong mga salita at ang pagtatapat dito. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Matutunan namin ang nais niyong iparating sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? Bigyan natin ng background. Si Jabez po ay sa lahi ni Judah. Okay, yan po ay, yung kwento pong ito sa 1 Chronicles 4 ay genealogy. Pag nagbabasa kayo ng Bible, pag pumunta kayo sa genealogy, anong napipil niyo doon pag binabasa niyo yung genealogy? Puro pangalan yon at minsan nawawala ka. Pag gusto mo makatulog, magbasa ka ng genealogy. Game, di ba? Hindi pa ako naantok, magbabasa na ako ng genealogy. Yung mga pangalan doon, hindi mo mapagpigkas ng maayos kasi ang dami nga, di ba? Si Pares, si Hezron, si Carmi, ang dami na. Hanggang sa matapos mo yan po ay merong 43 verse. Tungkol lang po yan sa mga pangalan na mga tatay at tatay na tatay at tatay nito. Genealogy po ang tawag ko. Okay? Ayaw din ng Panginoon doon sa kasi nga, yung lahi natin, iba-iba na eh. No? Alam natin, nagaling tayo kay Adan, at eventually, nanggaling tayo kay Noah, kasi pinatay nga ng Panginoon yun. Tapos pag pinag-usapan mo mga genealogy, ano yung lahi ka ba? Na, ang hirap mo, balik-balikan mo. Kilala niyo ba yung mga lolo ng lolo ng lolo ng lolo niyo? Hindi na eh, di ba? Wala nang significant yung lolo mo, at least kilala mo. Pero yung lolo ng lolo mo, kilala niyo pa. Meron pa po bang nakakilala ito? Ang lolo ng lolo ng lolo niyo, kilala niyo pa? Hindi na eventually. Ang hirap na kung masisira ang ulo mo kung maalamin mo pa. Meron nga isang vlogger, di ba, yung magaling siya sa history. Inaalam niya yung mga, di ba, yung babae na medyo parang sinanay. Okay? Pag inaalam niya yung mga history, kasi ang tatay ni Rizal ay ganito. Kinikwento niya yung ano yun. Merong magandang ano no, kasi nalalaman mo yung history. Okay? Pero in that case, dito sa mahabang genealogy na to, biglang pumasok yung pangalan ni Jabez sa 9 and 10. No? Parang na-highlight sa kanya yung buong chapter ng 1 Chronicles 4. Okay? Tingnan niyo po kung paano yan sinabi. Sino pinanganak sa malang loob? Ano naman, di ba? And Jabez was more honorable than his brethren. Pinapakita kung sino si Jabez, siya ay mas honorable sa kanyang mga kapatid. Okay? And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Meron dito pinanganak sa sama ng loob. Kapigat yan. Ito na patawagin ka, batang to pinanganak to sa sama ng loob. Ang ganda bang connotation yun? Hindi ba, ang sakit ng pag ikaw yung sinabihan ng gano'n. Di ba? Di ba? Sana hindi ka nalang pinanganak ka pala sa sama ng loob. Si Jabez, gano'n siya. Pinanganak siya sa sama ng loob. Okay? Hindi natin alam po anong pinagdaan ng kanyang magulang, pero yun ang pinangalan sa kanya. No, normally kasi yung mga pangalan sa kanila, mayroong kahulugan. Okay? Hindi tayo nagpapangalan lang ng walang kahulugan, di ba? Pangalan mo ngayon ay si. Hindi ganun, di ba? Bigyan ka. Ito ay, pinangalan ko to kasi pinagpala ko ng Panginoon. Di ba? Si Abraham, si Joseph, lahat sila. Si Stephen, no? Stephen, gandang pangalan si Stephen. Okay? Ito si Josiah, yung mga manulat ng mga pangalan dito. Si Christian, si Rapi, si Dolpo ba? Parang lumalaban yung paano, no? Paano lumalaban sa mga mahirap na tao. Okay? Okay. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Okay, when you call, pag tumawag ka sa Panginoon, anong kinokonates niyan? Pag tumatawag ka sa Panginoon, anong kinokonates niyan? Anong sinasabi nun? Humble ka. Ano pa? Yung pinakamahalaga na sinasabi, pag tumatawag ka
sa pangalan ng Panginoon? Ikaw ay ligtas. Ligtas ka. Kahit sinong tumawag sa pangalan ng Panginoon, hindi yun automatic, di ba? Okay? Sa Old Testament, inaano palagi na pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay ligtas. Okay? Mananalangin ka, di ka nga ligtas. May hawak-hawak ka pa naman. Ikaw palagi. Napakaseryoso nila, no? Sayang kung nananalangin lang sila sa tunay na Diyos, maganda sana. Kaso, wala eh. Yung may hawak-hawak ng mga beats. Ano ito na? Tapos pag nasa ang inom, marahin ka. Ganun. Parang baliktad. Yeah. Okay. Sabi dyan, Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Okay, meron siyang pagtitiwala na siya ay pagpapalain ng Diyos. Okay? And enlarge my coast. Okay, papalakwakin niya yung aking sinasakupan o yung aking pag-aari. Okay? And that thine hand might be with me, and thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And grieve me? Ganun dapat yun, di ba? Maano yun. And God granted him that which is requested. Okay, pag ginanap niyo to, prayer of Jabez. Yun ang ano yan, palagi. Ang panalangin ni Jabez. Yung ganda. Prayer of Jabez. Tingnan natin, scrutinize natin yung kanyang panalangin. Himayin natin yung kanyang panalangin. Tingnan nyo kung paano siya manalangin. Okay? Sabi dyan, nagtitiwala siya tumawag siya. Tama ba yung tinawagan niya? Una, tama yung tinatawagan natin. Pag nananalangin tayo, kanino tayo nananalangin? Okay, normally, yung theology dyan, nananalangin tayo sa Diyos, pero humihiling tayo sa pangalan ng Panginoon. Di ba? Ang tatay, God the Father, kausap natin, pero hinihiling natin yan sa pangalan ng Panginoon. Palagi sa Matthew 10. Di ba? Ask in my name, sabi ng Panginoon. Mag-ask ka sa pangalan ng Panginoon. Hindi yung order nila eh. Di ba? Jesus, tapos yung tatay, pero eventually, sila isa lang naman. Okay? Now, sabi dyan, bless me indeed. Merong pagtitiwala. Minsan, ginagamit to ng mga Pentecostal nga. So, pag itong prayer ni Jabez, pero umiling ka! Siksik, liglig, umaapaw! Ganyan, diba? Pag iniling mo, sa'yo yun! Angkinin mo! Ganyan, mga ano yan. Amen! Power! Ganyan yung ano nila dyan. Kung naka-attend na po kayo ng mga gawain ng mga ganyan, okay, ako naka-attend po niyan. Nalangin, nanginginig pa eh. Sabi ko, yung something na mali dito. Okay, yung sarap lang namin kasi kapag katapos namin itong mag-church, magpa-basketball kami muna hapon. Gusto kong matin doon kasi dahil sa basketball. Hindi dahil dun sa ano. Yeah? Minsan iba pa yung focus mo ng bata ka eh. Pero in that case, habang tumatanda ka, nalalaman mo ng mga bagay na yun, hindi pala yun yung kalooban ng Panginoon. Okay, sabi dyan. Okay, enlarge, bless me indeed, and enlarge me. Tama, dapat una, tama yung tinatawagan mo. Sino yung kinakausap mo? Okay, tandaan natin yan. Una, dapat ikaw muna ay ligtas. Okay, mananalangin ka, hindi ka ligtas, sayang ang mga panalangin mo. Kumbaga parang nagda-dart ka sa wala kang bullseye. Tumitira ka lang, wala ka namang tinatarget. Yung suntok sa buwan. Yung chasing after the wind. Yung sa Proverbs. Yeah. Okay, sabi dyan, enlarge my coast. Okay? Palawakin mo ang aking nasasakupan. Ang gandang panalangin yan, di ba? Yung panalangin namin nila Kuya Jun, di ba? Yung pastor. Gusto namin, yumaman kami. Oh, gusto ko yumaman ako. Sino pang hindi? Sino pang hindi gusto yumaman? Lahat tayo gusto natin yumaman. Tama?
Kaso lang ang problema niyan, kung ano yung pinaka nag-uudyok sa'yo, bakit gusto mong yumaman? Meron isang verse na, alam natin yun mamaya. Babalik natin yung verse na yan. Okay? Alam natin yung verse. Sinong gustong hindi yumaman dito? Sinong gustong yumaman? Lahat tayo gusto natin yumaman. Bakit? Ngayon ang tanong, bakit? Bakit gusto mong yumaman? Kasi gusto kong mag-travel. Okay? Gusto kong mabili yung mga lahat na gusto kong lupa kasi nakatira lang kami sa hindi nga namin pagmamayari yung lupa eh. Gusto kong magkaroon ako ng maraming lupa. Okay? Para ma-secure ko yung aking buhay. Hindi ko alam, magkaroon ako ng lupa, nagkalupa. Okay? Kahit na ayoko nang hindi naman sa akin, pero nakapangalan sa akin yung lupa. Alam ko hindi sa akin yun. Okay? Pero ganun eh. Gusto natin ma-secure yung buhay natin dito. Tama? Para sa mga anak natin, sa mga magiging anak at anak nila, and so on and so forth. Pero hindi naman natin talaga pagmamayari yun. Ang Diyos ang may-ari ng lupa. Okay? Inaano lang sa atin yun. Pinagkakatiwala lang sa atin. Okay? And that thine hand might be with me. Yan ang gandang panalangin. Yung kamay ng Panginoon, nasa iyo. Ano yan? Dalawa yan. Okay? Ang kamay ng Panginoon, dalawang kayang gawin ng kamay ng Panginoon. Okay? Pwede kang protektahan. At pwede kang paluin. Dalawa po yan. Ganda po ng panalangin niya na pantay. Hindi yung ano lang, puro hingi. Kabig. Bengi ako nito, bengi ako. Gusto nyo lumaki kayo sa ganun? Lumaki kayo sa hingi. Ayaw natin yun eh, di ba? Minsan gusto rin natin tayo nagbibigay. Di ba? Ang kamay ng Panginoon, ang maganda dyan, kaya kanyang protektahan. Okay? Pag ikaw ay under His wings. Nagkakapaglaro na kayo yung ano, yung manok, yung tandang at saka yung kanyang mga, ay, nandito kayo lahat sa likod, di ba? Protektahan kayo ng nanay nyo, di ba? Pag nakuha yung isa, siya naman, sasama naman siya dun sa kalaban. Hanggang sa maubos kayo at magpalit na ng posisyon. Yeah. Ang Panginoon, poprotektahan tayo. Okay? Hindi niya, nalaro yan nila Jana. Sa school yata, nalaro nila yun. Okay? Poprotektahan tayo ng Panginoon. Kaso lang ha, yung kamay din ng Panginoon ay gagamitin niya para tayo ay paluin. Gusto mo pinapalo mo lagi? Sino gusto mong pinapalo dito? Sarap mong palo mo. Ang gano'n. Kung pinapalo ba tayo walang dahilan? Yung pagkagising pa lang ng tatay mo, bigla ka na ng pinalo. Meron bang gano'n? Ako, hindi ka gumigising siguro. 10 beses ka na niyog-yog, hindi ka pa gumigising. Eh, pamalo na yung gigising sa'yo nun. Pero yung wala lang. Pwede ba yan? Paluin ka na wala lang. Hindi, di ba? May reason palagi bakit ka pinapalo. Okay? Hindi ka pinalo na wala lang. At saka tandaan mo, yung pumapalo sa'yo, mahal ka nun. Kasi kung walang pakialam sa'yo, hindi ka nun papaluin. Tama? Okay? Polo ko dyan. Hanggang pinagagawa mo dyan, bahala ka dyan. Pero pag ang isang tao, kinokorek ka, sinasabihan, kahit sabihin, mayroon yung pagmamahal sa'yo. May concern sa'yo yun. Okay? Kasi pastor dito, puro palo tayo, di ba? Kasi may concern sa atin si pastor eh. Ayaw niya tayo lumaking Kristiyano yun na lukewarm. Alam ba yung lukewarm? Hindi nakatingin na kayong kape na maligamgam. Ang kape, dalawa lang eh, di ba? Pag bumili ka ng kape, maganda, mainit o kaya malamig. Pag malamig, makakapawi ng iyong uhaw at saka init. Pag malamig naman, gusto mo mainit na kape para ikaw naman ay mabuhayan at hindi ka lamigin. Eh pag lukewarm, binigay sa'yo, kape oh. Hindi mo na-expect, iinom pagkainom, ano ba to? Malamig o mainit. Ganun ang Panginoon. Di ba? Gusto niya kung mainit ka, kung malamig ka, malamig ka. May purpose ka doon, ibig sabihin.
parang kape. Diba? At alam ng Panginoon kung anong gagawin sa'yo. Kung mainit ka, lalo kanyang pag-iinitin. Kung malamig ka, papainitin ka niya. Diba? Ito na tayo sa ating. Sabi dyan, ang kamay ng Panginoon ay parang proteksyon at ang kamay ng Panginoon ay gagamitin niya para ikaw ay ito. Okay? Sabi dyan, thou wouldest keep me from evil. Okay, alam na natin yan. Ilalayo tayo ng Panginoon sa kapahamakan. Okay? Paano tayo ilalayo ng Panginoon? Mismo, ang kayamanan ay, ang pera, pagmamahal dyan, ay nilalapit tayo sa kamalian. Sabi dito, alam natin yung verse na yan, di ba? Sabi sa 1 Timothy 6:9. Basahin natin, kasauluhin natin ito, mapakaganda po nito. Sinaulo na namin ito eh. Sa 1 Timothy 6:9. Sabi dyan, babasa. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some committed after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Ganda nun, no? Pantay yung panalangin niya. Pagpalain mo ko, Panginoon, at ilayo mo ko sa kasamaan. Kung ang pagpapala ng Panginoon ay puro pera lamang, puro material na pagpapala, anong mangyayari sa'yo? Kung tama yung spirituality mo, tama yung pag-iisip mo, maganda yun. Pero madalas, no? Hindi eh. Di ba? Pag nagkaroon ka na ng pera, isipin mo na kung saan ako magta-travel, anong bibili kong property, ano ang gagawin ko sa pera ko. Okay? Kakainin ko lahat ng gusto kong kainin. Di ba? Yun ang nasa isip natin kasi nga hindi tayo spiritual, hindi tayo handa para sa pagpapala na yun. Hindi bibigay pa sa'yo ng Panginoon yun kung lalo mong ikalalayo yun sa Diyos. Di ba? Sabi dyan, but they that will be rich, yung gustong yumaman lang, fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts. Okay? Pag meron ka ng pera, lahat kaya mong gawin. Kaya alam niyo ba yun? Lahat ng masama pwede mong magawa. Gambling, sugal nga, gambling, drugs, inom, babae, lalaki, lahat pwede mong magawa. Pwede mong itago. Kung marami kang mga properties, yung isang asawang mo dito, yung kabit mo dito, yung kabit mo pa dito, dito. Kung marami kang pera eh. Ano pa mag-withheld sa'yo, gumawa ng masama? Di ba? For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, which pierced them through many sorrows. Lalo kang mamumblema, lalo kang lalapit sa kamalian. Okay? Kung hihiling ka ng ganito sa Panginoon, sikapin mo na hindi ka magmahal ng pera. Okay? Baliktad eh. Yun ang panalangin ni Jabez dito. Ilayo mo ako. Kung pagpalain mo man ako, ilayo mo ako sa kasamaan. Okay? Eventually, kung yan ay may papatay sa'yo, and so on and so forth, mababaw na paningin lang yan. Pero kung titignan mo sa mas malalim na perspektibo, ikaw mismo kakainin ng yaman mo. Okay? Yan ang masama. Okay, balikan lang natin. Yan, verse 4. Diyan, Jabez called unto God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me." Okay, protection at pagpapalo. "And thou wouldest keep me from evil, and it may not grieve me." Okay?
Pag marami ka ng pera, mas marami kang alalahanin. Sabi nga sa Bible, yung mga mayaman sila hindi nakakatulog. So ba hindi makatulog? And sarap-sarap matulog, lalo na pagkakabataan. Ang sarap matulog. Lalo na kaming mga matatanda, gusto rin namin matulog yung dating tulog namin. Ngayon, ang tulog ko na lang ilang 6 hours, masaya na ako eh. Tutulog ko 6 hours. Kung umabot ako ng 8 hours, masakit na yung ulo ko eh. Ewan ko, bakit ganun? Pag nakatulog ako ng 8 hours, tulog na laway ko nun. Sabi yung sarap ng tulog mo nun, himbing mo nun. Ang tulog. Okay? Sabi niya, grieve me, not grieve me. Kung bibigyan mo ko ng kayamanan, Panginoon, hindi ito magiging sakit ng ulo ko. Okay? Hindi ba, mayaman ka, ang sakit-sakit naman ang ulo mo. Okay? Sabi, tama. Pag binigyan ka ng Panginoon ng kayamanan, anong gagawin mo? Dapat pag-isipan niya ngayon mga kabataan. Eventually, tinitignan niyo yung sarili niyo, pagpapalain ako ng Panginoon. Kung ako'y magtatapat sa Diyos. Ngayon, kung nagtapat ka sa Diyos ngayon, pagdating na tumakda na ikaw ay yumaman, pinagpala ka ng Panginoon, anong gagawin mo ngayon? Magpapatuloy ka pa sa Diyos o hindi? Kasi yung yaman na yan ang magpupul sa iyo para lumayo sa Diyos. Alam niyo po ba yun? Sarap mo yumaman. Kaso lang, sometimes yung kayamanan niya na magiging tisod sa atin para tayo lumayo sa Diyos. Nung yumaman na, yung kwento ni Pastor, yung yumaman na, ayoko dyan sa church, hihingan lang ako dyan. Isip mo ganun. Diba? Kaya ka nga pinagpala ng Panginoon para tumulong ka sa church. Para gamitin yung yaman mo para malalong ipamahagi ang salita ng Panginoon. No? Nung yumaman ka na, ayaw mo na sa church, gusto mo na doon sa mga malalaking church, yung church na merong sosyalan. Yung church na merong Starbucks sa ilalim ng Starbucks na sa ilalim ng church nyo. Ganon ka, palakihan ng building, pasarapan ng aircon, yung mga ano nyo doon, couch. Para kayong couch potato doon sa mga para inihele doon. Ang gaganda talaga pag nakita mo mga auditorium nila. Hindi katulad nito, nandito lang tayo sa bahay ni Pastor. Okay? Ang sarap ng buhay pag gano'n. Yaman mo na, meron ka na sariling sasakyan, meron ka sariling driver. Ang sarap nun, di ba? Kaupo ka na lang. Ipo-project nyo. Pagka kayo pinagpala ng Panginoon, anong gagawin nyo? Yun ang tanong. Yumaman ka na, naging professional ka na, anong gagawin mo? Alam ko lahat to, gusto natin panalangin tulad ng panalangin ni Jabez. Pero, ang tanong dyan, pag dumating yung takda na yan, pinagyaman tayo ng Panginoon, blines tayo ng Panginoon, anong gagawin mo sa kayamanan na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon? And God granted him that which he requested. Tama ba yung panalangin ni Jabez? Tama ba yung panalangin na Jabez? Grinant ng Panginoon yung kanyang panalangin eh. Tama yun. Okay? Sana ganun na maging pag-iisip natin. Pag pinagpala tayo ng Panginoon, alam natin na ang kamay niya ay nakaprotekta sa atin, ang kamay niya ay papalo sa atin para tayo i-correct, at hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagpapala na magiging katisuran natin. Lalo kang lumayo sa church, lalo kang lumayo sa gawain ng Panginoon. O kung nandun ka man, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon, yung kamay mo naman napakalayo. Yaman mo na eh. Bigay ka lang ng bigay. Pero hands off ka na. Ayaw mo nang madumihan ang kamay mo para sa gawain ng Panginoon. Pag ganun mga mayayaman eh, bigay lang ng bigay. Kailangan ng church ng ganito. Kaso yun yung mga magmamando dun sa gawain ng Panginoon. Okay? Pag mayaman ka na, ikaw ang gusto mong masusunod. Pag mayaman ka na, gusto mo yung sinabi mo, yun yung gagawin. Pag mayaman ka na, gusto mo palagi kang may say. Okay? Palagi. Yung kulay ng church, dapat ganito kasi ako nagbigay, pinakamalaki dyan. Kulay pink.
Kulay purple. Minsan, ganyan na. Nagiging mayabang. Okay? Nandun ka nga sa church, pero ang yabang mo naman. Gusto mo ikaw masusunod. Pag may kainan, gusto ko ganitong, natin. Ako magpahala dyan, ako magpapakain sa inyo. Mga pag nagyabang na ng ganun ako. Parang, ikaw na, sige. Yeah. Wag naman sana. Wag naman sana. Pinapakitaan tayo na pwede natin itong ipanalangin. Yung panalangin ng Jabez, dapat ito ang mga panalangin ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Okay? Gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Pero ihanda natin yung sarili natin pag dumating yung araw na yan. Kasi ang Panginoon i-grant yan kung tama yung ating mga puso. Okay? Sabi dito sa Psalms 143:1. Tapusin ko po sa tatlong verses. Sabi po dito sa Psalms 143. Nabasa po. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. In thy faithfulness answer me, and in thy righteousness. Ang maganda doon, ang hinihinga natin ay righteous. Alam niya kung nararapat tayo na bigyan nun. Okay? Sabi dito sa Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Okay? Alam po natin, meron tayong righteousness na binigay sa atin ng Panginoon. Nung naligtas tayo, okay, yung position ng pagiging righteous ay binigay sa atin ng Panginoon. Siya ang nagbayad ng ating penalty. Okay? Pero sa biblical Christianity, merong tinatawag na common righteousness, yung dapat na ginagawa natin. Okay? Panalangin pa lang, wala na, bagsak ka na. Okay? Gusto mong manalangin, napagpalain ka, pero ilang beses ka na nalangin. Okay? Pag-gising mo sa umaga, ang dami mo nang ginagawa, dapat una mong gawin, manalangin. Okay? Pag matutulog ka, manalangin. Okay? Pagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi mo nga ginagawa. Magbabasa ka kung kailan mo lang gusto, kung kailan convenient. Kung wala ka lang magawa, unahin mo ang Panginoon. Seek Him first. Okay? Sabi dyan, sinasagot ng Panginoon ng panalangin ng mga matuwid. Okay? Maging matuwid muna tayo. Gusto natin ang pagpapala, hindi naman tayo nagtutuwid. Hindi naman tayo tatapat. Di ba? Sabi po dito sa James 1:17, tapusin ko po dito. Mabilis lang pala tayo. Sabi po sa James 1, verse 17. Okay. Pabasa po. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of Sarap turning. sa Panginoon, ano? Sabi diyan, every good gift and every perfect gift is from above. Galing sa Panginoon. Pag binigyan tayo ng pagpapala na yan, galing yan sa Panginoon. Pag dumating yung pagkakataon na tayo yumaman, pinagpala tayo ng Panginoon, galing yan sa Diyos. Hindi yan galing sa lakas mo. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen. Okay? And cometh from the Father of lights, with whom is no variableness. Hindi siya pa iba-iba. Kaya yung variable, di ba? And neither shadow of turning. Pag pinagpala ka ng Panginoon, pinagpala ka ng Diyos. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli. Pagpapaalala, Panginoon, na ang panalangin, Panginoon, ay mahalaga. Ang panalangin, Panginoon, ni Jabez ay napaka-buti, Panginoon.
At ito'y pinagpalang. Ang dalangin namin, Ama, bigyan niyo kami ng puso na katulad ng kay Jabez, Panginoon. Panalangin na handang tanggapin, Panginoon, ang inyong mga pagpapalo, pagkukorek. Huwag niyo kami bigyan ng mga bagay na makakapagpalayo sa amin sa inyo. Salamat, Ama. At kung kami, Panginoon, may pusong ganito, i-grant mo, Panginoon, ang aming panalangin. Salamat pong muli, Panginoon, sa hapong ito, sa umagang ito. At salamat, Panginoon, sa pagsasaluhan naming pagkain. Panginoon, ingatan, Panginoon, naming pastor, kanyang pamilya, Panginoon, pagpunta sa diet. At gamitin mo siya, Panginoon, pagpapala, Panginoon, at pagpapalo at the same time sa mga kapatid na napapariwala. Ganon din, Panginoon, pagpapaalala ng inyong mga salita sa inyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, ang boldness, ganon din, Panginoon, ang banal na spirito, Panginoon, turo, Panginoon, sa aming pastor kung ano dapat gawin at dapat ipahayag, Panginoon, sa mga oras na yun. Salamat pong muli. Ganon din sa aming paghiwa-hiwalay. Ang samantala, kayo po, Panginoon, na magbalik sa amin dito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.